Usapang beauty tips muna tayo mga idol, kasi karamihan sa atin mga kababaihan ay medyo may concern sa ating mga lipstick na kung mag-lipstick tayo ay mo-spell dito, madali siyang ma-erase. Ito ang techniques mga idol. Ito lipstick. So ganyan ang paglagay ng lipstick mga idol, ganito lipstick. So huwag nating pataasin ang paggamit ng lipstick, kasi man siya, mas madaling mabali, kaya huwag ganyan ang mag-lipstick tayo. Ganito lang, konti lang ang ipalabas sa lipstick. So ganito, una tayo dito maglagay, dito sa itaas, dito sa gitna, ganyan i-drawing natin. So gitna na din, palabas, ganyan. And then saka na sa ibaba paglagay ng lipstick, from right, or depende sa inyo, from right to left or left to right. Pero ako mas prefer ko sa right to left, ganito. So tapos na siya. So huwag gagawin yung magganon-ganon tayo after mag-lipstick. Ang gagamitin natin is clean tissue or facial tissue. Ganyan natin ang para hindi siya mag-spell or hindi siya parang nainom tayo ng tubig, pilit na siya doon sa baso. So pagkatapos ng lipstick, iwasan na magganon tayo. Kasi makakasira lang yan sa shape ng ating lips. Kung kulang, sa tingin ninyo parang kulang or hindi na masyadong na forma, ay balikan natin. Ganyan. Ganyan. Ganun pa din ang stroke. At saka ganyan. Kung feel natin na kulang. So as what I have said, huwag ganun-ganunin. Bawal yun kasi masira ang form. So ganito na lang ang facial tissue, ganito na, para hindi madaling mag-spell, or kung mayroon tayong kakainin, diretso na diri, maganon. So ganyan. Kung nakikita ninyo, andito siya sa tissue, kaya hindi na siya mag-spell. Kahit kumain tayo or mag-inom tayo, hindi na siya mag-transfer sa baso. So yun lang mga idol ang beauty tips tungkol sa paglagay ng lipstick. So kailangan iporma din natin, kasi paano natin ilagay ang ating lipstick ay doon din ang ganda tingnan ng ating lipstick mga idol. Yan lang mga idol, marami pa po akong beauty tips para sa inyo. Bye bye, sana nakatulong, mag-ingat tayo.